Wednesday to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Comfy Page. Gather your family and be blessed hitting us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Pastor Ruban and Sister Isabel. Good morning, everyone. Yes, brothers and sisters in Christ. Welcome to our live Sunday service here at Jesus Comfy Cavite Church. I am Sister Isabel. And Pastor Roban, thank you, Lord. Salamat Amen. sa Diyos. Good morning po. Happy Sunday to all our viewers. Thank you for joining us today sa ating online Sunday. Are you ready to worship the Lord? Ating mga puso, pamilya, sama-sama tayo umawit sa Panginoon. We will sing, tapusin ang takbuhin. Amen. Hanggang huli. Ayan, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan i-share ang ating live video at marami pa maabot ang salita ng Panginoon. We're so glad to just praise and worship the Lord with you today. Kahit alam ko, nasa tahanan tayo, we have a distance, but with God, iisa tayo ng Espiritu, iisa tayo ng pananalig, mananampalataya, at sa ating pagpupuri, mananahan ng ating Panginoon. So huwag na tayo manood, gather a family and worship with us, sing songs of praises to the Lord. Sabay-sabay tayo umawit sa Panginoon. Come on, church! Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Pagbutihin natin yung ating pakikipaglaban. Tapusin natin ang ating takbuhin, mga kapatid. At manatili tayong tapat hanggang wakas. Woo! Come on, church. Gather your family. Sabay-sabay tayong sumamba sa ating Panginoon. Umawi, papurihan siya. Share na natin yung ating live video. Sa ating takbuhin, pasanin mabigat, mayapat ng iwaksin, talikuran na natin, pagkakasala, umipigil sa atin. Whoa, whoa. Makakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. Yes, Lord! Sa araw na yun, si Jesus ang siyang magbibigay. Mga kapatid! Tatakbo at tatapusin ang takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa iyo, Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo at tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo. Whoa, whoa. Tatapusin ang takbuhin ko. Whoa, whoa. Yes, Lord! Ang buhay ni Kristo, maging tulad
Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa'yo, Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo. Whoa, yes Lord. Whoa, tatapusin namin. Tatapusin ang takbuhin ko. Whoa, whoa, tatapusin ang takbuhin ko. Whoa, whoa, tatapusin ang takbuhin ko. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na matapos ang aming takbuhin, Lord Jesus. Lord Jesus. At salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Ngunit ang mananatiling tapat, sabi mo, hanggang wakas, ang siyang maliligtas, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na manatiling tapat sa aming takbuhin. Bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, na patuloy umaasa sa iyong salita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hanggang huli, Panginoon. Hanggang huli, Lord. Kami maghihintay, Panginoon. Kami mananatili. Kami magiging tapat. Susunod kami, Panginoon. Maglilingkod kami. Hanggang sa muling pagbabalik, patuloy kami magpupuri sa iyo, sasamba sa pangalan mo. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ay pasasalamatan. Sinabi mo, hindi iiwan, hindi ako pababayaan. Thank you, Lord. Buhay ang iyong mga salita at ito'y aming inaawit ngayon, Panginoon. Thank you, Jesus. Makahawakan namin, Lord. Tuwid ng buhay, aking danasin, patuloy kita dadakilain, anuman ang maging suliranin, kagandang loob ay sapat sa'yo. Aawitin pa rin ang pagpupuri. Aawitin pa rin ang pagpupuri. Kahit ang puso ko'y nabibighani. Pagsamba sa'yo, pangalan, hindi titigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Yes, Lord. Ika'y luwalhati. One more time, come on, sing it out. Aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y nabibighani. Pagsamba sa
paparangalan ka namin, dadakilain. Thank you, Jesus. Ano man ang mga pagsubok na dumating namin, kapig-hatian man, walang makakapag-iwalay sa pag-ibig mo sa amin, Lord. Kaya patuloy at patuloy kami magpupuri, mananatili sa iyo, Panginoon. Nasaktan man sa laban ng buhay, ikaw ang aking kalakasan. Kahit na masugatan, patuloy akong lalaban. Yes, Lord. Patuloy kaming lalaban, Panginoon. Ano man ang nararanasan namin sa buhay namin ngayon, Lord, ang presensya mo ay hindi nawawala sa amin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Tataas namin ang kamay namin. Maghihintay, buhay ko sa'yo aalay, maglilingkod hanggang wakas. Dalangin ko, matagpuan ang tapat. Yes, Lord, ako pa rin. Aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y napipihati. Pagsamba sa'yo, pangalan, hindi titigil. Yes, Lord. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. Osan mo, aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y napipigati. Pagsamba sa'yo, pangalan, hindi titigil. Yes, Lord. Sa lahat ng pagsubok, Panginoon, biyaya mo higit. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. Hanggang huli, ika'y luwalhati. Hanggang huli, ika'y luwalhati. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Hanggang huli, Panginoon, kay luluwalhati namin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong salita na hindi nagbabago, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong proteksyon sa aming pamilya. Papapurihan ka namin hanggang huli, Panginoon. Mananatili kami sa iyong presensya, sa iyong salita, Panginoon. Ang aming pagsunod, Lord, tulungan mo kami sa araw-araw, Lord God, na ibinibigay mo sa aming panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa proteksyon na ipinagkaloob mo sa aming pamilya, Lord. Sa loob ng more than 7 months, Panginoon, na natili kang tapat sa iyong mga anak. Salamat, Lord, dahil patuloy mong binibigay ang provision, overflowing provisions, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid na patuloy na naniniwala at nananampalataya sa inyong Panginoon. And right now, in the name of Jesus,
Lord, kung sino man ang may sakit, kung sino man nakakaranas ng panghihina, Panginoon, pananamlay sa kanyang espiritual, Lord, in the name of Jesus, pagalingin mo na, Panginoon. Muli mong ibangon, muli mong ibalik ang kalakasan, Panginoon. Kung paano mo muling pinagaling ang mga tao, Panginoon, na nagtiwala sa iyo noon. Ikaw pa rin yung Panginoon na kayang magpagaling ngayon sa iyong mga latay, Lord. Pinagaling mo na kaming lahat. Kaya sino man na may karamdaman ngayon, Panginoon, in the name of Jesus, we claim the healing sa pangalan mo, Jesus, Lord God. And salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Sa mga nakaraang buwan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga desisyon namin, sa lahat ng area ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we pray na itong mga panahon na to, Lord, mas marami pang mga kaluluwa, marami pang tao, Panginoon, ang maabot ng iyong salita at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na, Lord, ang aming pamilya, Lord God. The salvation of the whole family in the name of Jesus, Panginoon. Hipuin mo ang mga puso nila, Panginoon. At yung marinig nila, Panginoon, matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Katulad ng ibinigay mo sa amin, Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang apoy ng Espiritu Santo, Lord God. Ang magbigay ng kalakasan. Empower us, Panginoon, through your word, Lord. Sa Espiritu mo, Lord, ibalik mo yung kapangyarihan nito sa pamagitan ng patuloy namin pakikinig ng mga salita at ito'y mababaagi namin, Lord God. Sa mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak namin, Lord God. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Panginoon, na nasa bawat isa, na ina-activate mo na, Panginoon, at ito'y makikita lalo ang mahahayag ang kapangyarihan mo, na ikaw ang Diyos na buhay, na may-ari ng langit at lupa. Ikaw lahat ang kumokontrol ng lahat ng bagay dito. At right now, Lord, in the name of Jesus, kayang-kaya mong patigilin ang virus na to, Lord. You will end this in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa karunungan na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga gumawa ng vaccine, Panginoon. And Lord, i-release mo na to sa lalong madaling panahon, Lord Jesus. At habang hindi pa, Panginoon, habang naghihintay kami, Panginoon, salamat sa patuloy na protection na ibinibigay mo sa amin, Lord God. And I rebuke in the name of Jesus lahat ng espiritu na hindi kaayon ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa aming mga bahay, sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, Lord. Alisin mo ito. Hindi ito kaayos sa iyo. Lahat ng rebellious spirit, lahat ng spirit ng kabigatan, alisin mo lahat ng stress, pagdududa, Panginoon, alisin mo sa amin, Panginoon. The spirit of depression, Lord. Lagi kami may kagalakan dahil ang salita mo, Panginoon, ang mga pangako mo, ito'y pag-asa sa amin, Panginoon. And Lord, I declare, Lord Jesus, that we will live and we will not die. We are strong in the Lord. Amen. I declare all is well with us. No sickness, no disease, no weapon, no work of the evil one formed against us will ever prosper. Nothing shall harm us day and night, for we are covered by the presence of Most High. And we receive right now, Lord, the power, the life, the victory, the peace, joy, restoration, transformation, and all human race will see your salvation in Jesus' name. Amen and amen. Yes, Lord, patuloy kami aawit sa iyo. Yan ang puso ko'y nabibighani. Pagsamba sa iyo, pangalan hindi titingin. Yes, Lord. Lahat ng pagsubok, lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. Hanggang huli, Panginoon, ikaw ay aming luluwalhati. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, Lord. Let's shout of praise, mga kapatid. Woo! Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Good morning, brothers and sisters in Christ. Amen. Welcome to our live Sunday fellowship here at Jesus Coffee Cavite Church. And gather all your families. Mag-ready na tayo sa salita ng ating Panginoon. Yes, Pastor Roman.
Yan, salamat sa Panginoon, and we would like again to welcome everyone. Happy Sunday. Welcome sa online Sunday service. We thank you for your first time joining us today. Thank you po dyan. New blessing. We're so glad. We're so happy na makasama ka namin today. We've prepared a wonderful message for you in the middle of uncertainties. Pag hindi na natin alam ang mga nangyayari, hindi na natin alam ang susunod, wala nang katiyakan kung kailan lalabas ang vaccine, kung kailan matatapos ang pandemya, but we know that there is one God who is certain. Kaya abangan niyo po yun mamaya, but before anything else, again, alisin natin yung mga distraction and yung ating relationship sa Panginoon, pakikinig, make it personal na ikaw ay talagang nagko-commit ng iyong oras, panahon na makarinig galing sa Diyos. Amen! Thank you, Lord, and we're so just happy na makasama ka namin sa pagpupuri, sa pag-awit ng pagsamba sa Panginoon. We are so blessed, and alam ko, blessed ka din mga kapatid. And sama-sama po tayo na i-follow din yung ating page sa Facebook, follow and like, ganun din sa YouTube. May channel po tayo, Jesus Comfy Cavite. Paki-subscribe, paki-like, paki-hit yung notification bell, at patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon at magbigay ng kaluwalhatian sa area ng pagbibigay. Let's continue to worship the Lord in our giving. Amen and amen. Good morning mga kapatid. And last Sunday we declared this is the month of Dunamis. The power of the Lord, the strength of the Lord, the ability of the Lord galing sa banal na Espiritu mga kapatid. At good news, simula nung nakipag-isa ka sa ating Panginoong Jesucristo, meron ng power na kailangan na lang nating i-activate na nasa iyo na. Thank you, Lord. At kaya naman, ang sarap pakinggan ng mga kapatid natin na nagpapatotoo na naranasan nila ang dunamis power ng ating Panginoon. Maraming nag-share sa amin ng leadership, sa pag-message sa amin, sa chat. Alam nyo, naranasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At gusto nyo rin ba na maranasan nyo? I-type nyo dyan, Amen, Lord! Ako na yon, ako naman ang makakaranas ng dunamis, ng power ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At para maranasan natin, mga kapatid, kailangan natin i-activate. Paano ba natin ma-i-activate yung kapangyarihan na nasa atin na? Diba sabi, power is in you. Nasa atin na yun, mga kapatid. Ngayong umaga, ibabahagi ko sa inyo kung paano natin ma-i-activate yung kapangyarihan na yun, mga kapatid. Kaya naman, pakitype nga dyan, ano ba yung palagi natin ginagawa araw-araw na tuloy-tuloy? Alam mo yun, para kahit na walang magsabi sa'yo, gagawin mo pa rin yun. Ayan, gusto kong makita, ano ba yung mga tuloy-tuloy na ginagawa natin? Patuloy yung ginagawa, every day, every morning. Ano bang mga Ayan, may mga mamaya ako nababasa yung mga message. Malamang may nagsasabi sa inyo, syempre, every day, patuloy tayong kumakain para lumakas yung ating pangangatawan. Yung iba, patuloy sila, everyday sila na naliligo. Wala pa yata akong nakikitang nag-type dyan naliligo. Ayan, baka nasanay nung quarantine, di ba? Yung iba mga gabi na naliligo, minsan nakakalimutan ng maligo. Ayan mga kapatid, everyday meron tayong patuloy na ginagawa para luminis tayo, para lumakas yung katawan natin. Alam mo mga kapatid, para lalong lumakas yung espiritu, yung power ng ating Panginoon. Alam mo, dapat patuloy tayong magpalinis, patuloy din tayong makinig ng mga salita ng ating Panginoon. At yung word sa atin ng ating Panginoon ngayon is yung word na constant, tuloy-tuloy. Ayan, hindi nagbabago. Yan yung salita ng ating Panginoon ngayon. Kasi yung ating mismong Panginoon, hindi siya nagbabago. Sabi dun sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Talaga, Lord. Talaga na ikaw ay hindi nagbabago. Alam mo, pag nabasa natin kung papaano si Elijah, kung papaano siya humingi ng apoy para mapatay yung 450 na prophets ni Baal. Alam mo, parehong kapangyarihan yung ginamit niya, the dunamis power. Kung papaano yung mga apostles nagpagaling ng mga may sakit, yun din yung dunamis power na ginamit nila nung nakaraan. Kung papaano ibinangon, binuhay muli si Lazarus mula sa mga patay, parehong dunamis power din yung ginamit doon. At kung papaano muling nabuhay ang ating Panginoon mula sa kamatayan, the same dunamis power. Hindi ka nagbabago yesterday, today, and forever, and right now.
Gusto ni Lord na maranasan natin yung hindi nagbabago na kapangyarihan niya sa ating buhay, mga kapatid. At para maranasan natin yon, we need to be constant in our meditation sa kanyang salita. Dahil ang pagkain ng Espiritu Santo ay ang kanyang salita. Kailangan meron tayong patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Ano pa? Kailangan meron tayong constant relation sa ating Diyos Ama sa langit. Yung ating prayer time, hindi ka lang isang beses magpe-pray. Tapos pag hindi na sinagot, tatamarin ka na. We need to be constant in our prayer time, in our journal. We need to be constant in hearing the word during OPM, attending dun sa mga gawain natin, mga kapatid. Kailangan sabihin mo sa katabi mo, i-type mo dyan, tuloy-tuloy. Para ma-activate, tuloy-tuloy, para sabihin mo, tuloy-tuloy, huwag kang titigil. Hanggang maranasan mo na yung kapangyarihan. Lahat ng nabanggit ko na dating nangyari. Same dunamis power ang pwedeng mangyari sa atin ngayon. And last, we need to have constant action. Kung narinig natin ang salita, hindi lang basta nating narinig at dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Kailangan let's act on the word. Kailangan isasagawa natin to, ipapamuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Alam mo, sa pagdami ng salita na ipinamumuhay natin, sa dami ng salita na sinusunod namin, sa pagdami din, paglakas ng kapangyarihan na nasa atin. Kaya mga kapatid, let's be constant dun sa ating meditation. Let's be constant dun sa ating relasyon. Let's be constant dun sa ating pag-action dun sa mga salita niya. At sigurado, mararanasan mo din yung constant power ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, are you ready? Dun sa ating finances, kung paano patuloy din na lumago. Hindi ka lang isang beses na susunod, hindi ka lang isang beses na magbibigay. Tuloy-tuloy ang pagsunod natin, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang pagbibigay sa kanyang gawain. At mararanasan mo rin ang tuloy-tuloy na kapangyarihan, tuloy-tuloy na biyaya, tuloy-tuloy na tagumpay sa lahat ng area ng buhay natin. Itaas na natin, mga kapatid. Lord, yes, Jesus, the dunamis power, Lord, this month of October. Gusto namin maranasan sa lahat ng area ng buhay namin, maging sa spiritual, Panginoon. Ang mga nanlalamig na kapatid ko, muli mong ibangon, muli mong gisingin, Panginoon. Activate the power, Lord God. Tulungan mo kami na maging tuloy-tuloy dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil sa patuloy namin na minsan kami nakakalimot na sa iyo. Sometimes we fail. Sometimes nawawalan kami ng pananampalataya. Pero Lord, you are faithful. Hindi ka nagbabago sa iyong pag-ibig. Hindi ka nagbabago, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. And this October, Lord, gusto kong maranasan ng bawat isa na nakikinig at nananampalataya, the dunamis power of the Holy Spirit, Lord, na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon. Maging sa aming mga finances, Lord, tulungan mo kami na hindi lang kami isang beses na susunod, patuloy. Patuloy at patuloy kaming susunod kahit na anong mangyari hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord. Patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming sasamba sa inyo, patuloy kaming magbibigay sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, kiniklaim na namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo mahahayag sa buhay ng bawat isa. Na palagian, Lord, na nagbe-meditate ng iyong salita, Lord. Palagian ang relasyon sa iyo. At Lord, tuloy-tuloy na pag-action dun sa mga salita mo, pagsunod. Salamat po, Lord. We claim the increase. We claim the multiplication, Lord, sa aming mga finances in the name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Yes, thank you Lord. Salamat po Panginoon sa tuloy-tuloy na pagpapala and we receive it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Salamat sa Lord. We thank God for all our faithful Kingdom partners. Thank you for your generosity and your continued support. Kita po ng Panginoon ang lahat. Kung tayo ay sumusunod faithfully, God knows and He sees everyone and God is a rewarder. Kaya patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala. We're praying that the Lord will give you the maximum harvest. And if you're watching and listening and God is bless your life, be a kingdom partner too. Marami pong paraan para makapagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. And in advance, maraming salamat sa iyong buhay. We invite you to have your Bibles with you and open it into the book of James chapter 4,
verse 13 to 17. Santiago chapter 4, verse 13 to 17. At habang binubuksan po natin yung ating mga Bible, we are so blessed and excited to invite you to join us in rebuilding the broken walls of the church. Operation Bangon. Maraming mga pinagdaanan ng buong bansa, ang buong mundo. Kasama po dyan ang gawain ng simbahan ng Panginoon. Kaya kung paano pinagpala at inaayos ng Lord ang ating buhay, dalangin ko, ito naman yung time. Ibalik natin sa Lord, ibalik natin sa Diyos sa mga pagpapala. Makibahagi po tayo. Let us be part of this Operation Bangon. Ayusin natin yung bahay-sambahan ng Panginoon. We know, mga kapatid, God will provide. Kaya sa pagbili ng property, gusto ka namin maging bahagi. Join us, Operation Bangon. Every gift, every amount will be rewarded by the Lord. Lahat po nagaling sa ating puso. Let us start rebuilding the church para pagbalik ng lahat, nakaready na tayo para sa mas marami pang dadalhin ng mga tao ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen! Join us, mga kapatid. Give cheerfully and let us give generously. Tandaan niyo po, every peso will count. Tulong-tulong tayo. If God has healed you, meron bang mga ginawa si Lord sa buhay mo? Sinagot niya ba ang iyong panalangin? In a way, let's give back sa ating Panginoon, dito sa ating Operation Bangon. And if right now, you are willing to give and you want to be part of this new property, send us a message, comment down, paki-comment dyan, give Operation Bangon. Alam nyo nga sa GCash, 100 minimum, pwede na nating magamit yan. Malayo na po, malaki po yan tulong sa gawain ng Panginoon. Kaya, and even more, kung tayo pinagpapala ng Panginoon, whatever God tells in your heart, every amount is important. It will be a great help. Kaya, sabay-sabay po tayo magbigay, magpasalamat, sapagkat dumating tayong wala rin tayo sa ating pag-alis. Kaya kung anong meron tayo, magbalik tayo sa ating Panginoon. Alright, let's read the Word of God in Santiago chapter 4, verse 13 to 17. Nandiyan na ba kayo? Sa mga ready na dyan, pakitype, I am ready. Salamat sa Panginoon. If you're first time joining us today, we welcome you to online Sunday service. I am Pastor Roban and we are Jesus Comfy Church. Samahan mo lang kami, makinig tayo ng salita ng Diyos. Sigurado, pagpapalain ka. Santiago chapter 17, halik kayo ngayon. Kayo na nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta sa ganito o ganong bayan, kami mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayon man ay hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos naglalaho. Sa halip ay dapat niyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong kayabangan. Ang lahat ng gayo'y pagmamalaki masama. Kaya't sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Samahan niyo po kami manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we thank you, we bless you, we honor you today, Father. Maraming salamat po sa grasya, sa pagpapala, sa salita na hinanda mo sa amin today, Father. And we thank you for our hearts open to receive the Word of God na itatanim sa puso, tutubo, lalago, magkakabunga, makikita pagbabago, maluluwalhati ang iyong pangalan. And Lord, I pray, Lord, that you'll guide us and speak to us, teach us your ways, make it plain for us to understand, Lord. Salamat po, Panginoon, lahat ng ito ay magiging pagpapala sa amin. Magiging kagalingan, magiging kalakasan, magiging pag-asa. Tatatag ang aming pananampalataya sa pag-asa namin sa mga pangako mo. Ikaw ay tutupad. In the midst of uncertainties, hindi namin alam kung ano mga mangyayari sa susunod na panahon, but we know that you are God who is certain. Your word, your promise is certain. Sigurado, Panginoon. Kaya tulungan mo kaming makinig sa iyo. And Lord, right now, sa paghahayag ng iyong salita, may mga pagbabago nang nagaganap sa aming puso. May kagalingan na ibinibigay sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Patuloy kang manahan sa aming pagpupuri, patuloy kang manahan sa aming kalagitnaan sa pagdinig ng iyong salita. Maraming salamat po. Lahat ng ito,
tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Pwede na tayong maupo. Okay, thank you Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. And again, good morning po sa ating lahat. Good evening, good afternoon sa ibang lugar. Thank you Lord for the opportunity that we have to share the Word of God. Are you ready to receive the blessing of God's Word? We pray mga kapatid na maging gabay, kalakasan at pagpapala sa ating lahat ang mensahe ng ating Panginoon. We are continuing our series in the middle. In the middle, pinag-uusapan natin na yung katotohanan na sa bilang isang Kristiyano sa ating takbuhin. Simula nang tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, alam natin na nasa gitna pa lamang tayo. Hindi pa tapos. Nasa gitna tayo at marami tayong pwedeng harapin, marami tayong pwedeng maranasan, kaya dapat maging handa po tayo na tapusin ang ating takbuhin. Last week, Sunday, pinag-usapan po natin in the middle of suffering, na meron tayong mga hinaharap na mga kahirapan sa gitna, sa pagpapatuloy natin sa Lord, di ba? God is doing something and this is our hope. Ito yung pinag-usapan natin, yung HOPE, na bakit ba may mga suffering? Bakit ba kailangan pang dumaan dyan? Pwede bang lampasan? Kailangan daanan natin yun because God wants us to be healthy in our spiritual life. At yung mga suffering na yun ay opportunity to go deeper in our relationship with God, and God wants us to have progressive fruitfulness, and He wants us also to experience an extraordinary power of God. Kaya yun yung ating pag-asa, mga kapatid. In the middle of suffering, there is hope. Today, pag-uusapan po natin, we are facing a lot of uncertainties. Kaya ang title of our sermon is In the Middle of Uncertainties. Ayan, yung uncertainties, ang ibig sabihin niya is inability to be predicted, changeability, unpredictability. Para bang hindi natin alam ang mangyayari bukas. Walang katiyakan ng mga bagay, ang ating negosyo, ang ating trabaho. Hindi natin pwedeng sabihin na forever na tayo magkakaroon nito, forever na tayo sa trabaho na ito. There are a lot of uncertainties sa ating mga buhay. Sa ating binasa kanina, sabi ni James, sa kalagitnaan po ng takbuhin natin bilang isang Kristiyano, may mga bagay na hindi natin tiyak. Hindi natin nalalaman kung ano ba yung mga harapin natin ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Ano ba yung naghihintay sa buhay natin dito sa mundo? Ano ba yung meron sa susunod na linggo? Hanggang kailan yung trabaho, yung business? Sabi pa nga doon, di ba, naalala nyo? Para kayong singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. And right now, we are experiencing na a situation na hindi pa natin naranasan. Itong pagkalat ng virus na naging pandemya na, buong mundo na nagdulot ng kawalan sa maraming tao. And that is true, that our life on earth is full of uncertainties. Hanggang ngayon, hindi nga natin alam kung kailan matatapos yung pandemya. Kailan ba lalabas yung vaccine? Hindi natin alam kung mga kasagutan. Kailan babalik sa normal ang lahat? Kailan ba bababa yung mga nagkakaroon ng cases ng COVID-19? Kailan nga ba tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa buhay natin? Kailan matatapos yung takbuhin? Kailan babalik si Lord? Some of us, in our personal life, kailan ba ako magkakatrabaho, Pastor? Kailan ba ako magkakaroon ng breakthrough sa business na ito? Kailan ba marerestore itong aking pinagpe-pray na broken relationship? Maraming mga tanong sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan at hindi natin nalalaman. And as we face uncertainties in the middle of our journey, ano nga ba ang sigurado? Ano nga ba yung sure sa buhay natin? At ano ba yung dapat nating gawin every time we are facing uncertainties in our life? Kapag hindi mo alam ang mga nagaganap at dumarami na ang tanong sa iyong isipan, tanong sa Diyos, tanong sa buhay, this lesson is for us. And I would like to tell you the story of a man
who is in the Bible, na binigyan siya ng pangako ng Diyos. Ngunit humarap siya sa iba't ibang pagsubok na hindi niya inaasahan. Ilang taon ang nakalipas, maraming mga pagsubok ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay, ay maaari nagdulot sa kanyang isipan na kailan kaya tutuparin ng Lord ang mga pangako niya? Kaya totoo ba talaga na ang Diyos ang nagsabi sa akin ito? Totoo ba na tutuparin ng Diyos kung ano yung sinabi niya sa akin? Pag-uusapan natin yung kanyang storya ngayon. Siya si Joseph. Kung kilala mo si Joseph, pakitype naman dyan, amen. Kung nabasa mo na yung kanyang buhay, matatagpuan mo yan sa Genesis chapter 37. Si Joseph ay anak ni Jacob. Alright, na-asawa Jacob, si Rachel, pinakamamahal yan ni Jacob, no? Sa lahat ng magkakapatid, kasi nung pinanganak siya, matanda na si Jacob. O si Israel. At dahil dito, ginawa niya ng damit si Joseph na maraming kulay. And dahil nga doon, napansin ng kanyang mga kapatid, marami sila. Kinamuhian siya ng mga kapatid niya para bang nagkaroon ng favoritism at hindi na siya pinakasamahang mabuti. Nagkaroon ng galit yung mga kapatid niya. And si Joseph, sa panahon ng kanyang buhay, na naginip po siya. Dalawang panaginip, pero parehas lang yung ibig sabihin na siya'y mamumuno. Siya'y mamumuno, na lumuhod yung buwan at araw, yung mga trigo sa kanyang harapan, na yung kanyang mga kapatid ay luluhod sa kanyang panaginip. At sinabi niya ito. Ito yung pangako ng Diyos sa kanya. At sa sobrang excited niya, sinabi niya sa tatay niya, sa nanay niya, sa kanyang mga kapatid, yung pangako ng Lord sa kanya. Ngunit sa kasamang palad, lalong nagalit yung mga kapatid niya. At isang araw, nung inutusan siya ng kanyang tatay, na tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kapatid, nandito na na. Sa pangakong pinanghahawakan ni Joseph, in Genesis chapter 37, verse 18 to 28, we will go through this story. So malayo pa lamang, natanong na nila si Joseph. Tapos nagbalak na sila, nagkaisa silang patayin si Jose. Sabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Verse 20, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyari sa kanyang mga panaginip ngayon. So bagay ito mga kapatid niya, sa sobrang selo, sa sobrang galit, nagdulot para pagkaisahan, saktan, patayin si Joseph. Kaso narinig ni Ruben, sabi niya, wag na natin patayin. Wag mong pagbuhatan ng kamay. Hulog na lang natin siya sa balon. Inihulog nila sa balon si Jose. At tapos yung damit na ibinigay ni Jacob sa kanya, inuhulog sa tuyong balon, tapos lagyan ng dugo para ipakita dun sa kanyang tatay na kinain ng mabangis na hayop. And moving on in verse 25, habang kumakain sila, ando si Joseph sa balon, and imagine Joseph looking up, wala na siyang makikita talagang pag lagi siya tumitingin sa taas, ano kaya, may tutulong pa ba sa akin? And then maybe he's thinking, Lord, matutupad ba yung pangako mo sa akin? Balak akong patayin ng aking mga kapatid, hindi ko na-expect ang mga pangyayaring ito. May natanong silang pangkat ng mga businessman, mga Ismailite, na sabi niya, wala tayong mapapala dyan. Kung papatayin natin, ipagbili na lang natin siya sa mga Ismailite. At siya, ang ginawa nila, binenta nila si Joseph bilang isang alipin for 20 pieces of silver. And then that's the life of Joseph. Si Joseph, na pinangakuan ng Panginoon, na mamumuno, mga kapatid niya, iluluhod sa kanya. And right now, Joseph was a slave. And imagine this, the promises of God in your life, natanggap mo, you were so excited to share, excited to believe, and then right now, ito yung sitwasyon mo, alipin ka. Sabi pa sa Psalm 105, 17 to 18, ang Diyos, inunahan silang may sugo ng lalaki. Ibinenta nila ang batang si Jose. Sa Psalm 105, sinabi yung experience ni Joseph, ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadena. Pinapagkwintas ng kolyar na bakal, pati liit niya. So, he was in chains. He was a slave. Imagine the pain, emotionally, mentally, physically, spiritually, facing a lot of uncertainties in his life. Yung promise ni Lord na iaangat siya para mamuno, ngunit ngayon, nandito siya alipin sa Ehipto. Maaaring ang mga pangyayaring ito na hindi natin inaasahan, tandaan mo, ay isang pagsubok
sa ating pananalig, sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sinusubok tayo. When we face a lot of uncertainties, hindi natin ine-expect nangyari, sinusubok yung faith natin sa promise ng Panginoon. Imagine Joseph wondering about his dreams and visions, thinking kung may pag-asa pa bang matupad yung promise ni Lord sa buhay ko? May pag-asa pa bang mabago ang kalagayan ko? What? Ano pa yung mga dapat natin gawin every time we are facing uncertainties in our life? In the middle of the questions, uncertainties, ito tatandaan natin. God and His Word is certain. Ito ang sigurado, yung pangako ng Diyos. Ito ang sigurado, ang ating Diyos na tapat. He does not change. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I would like to give you 4 points today sa message natin, and yung para hindi natin makalimutan yung pagiging sure. S-U-R-E. As we face a lot of uncertainties, there is a sure God. S-U-R-E. Are you ready? Letter S. Ano yung dapat natin gawin kung tayo man ay makaranas ng mga bagay na hindi natin inaasahan? Letter S is strongly refuse discouragements. Strongly refuse to be discouraged. Ang ibig sabihin, make a spirited defense against discouragement. Labanan natin para hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Let us be resistant to discouragement. Alam mo po yun, normal yun na makaranas tayo ng discouragement, mapanghinaan tayo ng loob. Bakit ganun? Akala ko pa naman ako yung mapopromote pero ako yung natanggal sa trabaho. Hebrews chapter 12 verse 3. Isip-isipin niyo kung gaanong tiniis niyang pag-uusik. Si Jesus to sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manglupaypay o panghinaan ng loob. Normal po yun. It's common to our life to get discouraged in the middle of uncertainties. Lalo na kapag naka-experience tayo ng demotion. Demotion. Ayaw natin ng demotion. Ang gusto natin, promotion. But before, in the life of Joseph, he was in the family. He was highly favored by his father. May privilege. Anak siya. Pero ngayon, alipin na siya. Wala siyang magawa. Promotion, na-demote from son being a slave. Dahil sa COVID-19. Maraming mga hindi natin na-expect na nangyari. Before, malakas ang business mo. Ngayon, humina. Nagsara pa. Maganda bentahan sa mga product and services nyo. Ngayon, humina. Before, yung sweldo mo talagang supplied yung mga needs mo. Kaso nabawasan yung araw ng pasok. Nabawasan yung sweldo. Before, nabibili mo yung gusto mo. Ngayon, hindi na kasi limited na yung budget. Yung iba, nawala ng work. Nagsara yung company. Dati maganda yung biyahe. Maraming client ngayon, nanghihina. Uncertainties. We are facing a lot of it. But the truth is, there is uncertainties in a journey na hindi natin alam talaga kung bakit ba nangyayari. When we ask God, maaaring hindi siya sumasagot sa tanong natin, Lord, ano pang paliwanag dito? But one thing is sure. Letter S, gusto ng Panginoon, strongly refuse to get discouraged. He's God. He is in control. Kaya kung ano man yung mga experiences natin, tayo man ay ma-demote, huwag tayong panghinaan ng loob. Sabi nga sa Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. And imagine Joseph, he was forsaken. He was betrayed by his own flesh and blood, by his brothers. Because of hatred and anger, he was separated from his father, from his family. But Joseph did not allow demotion to embitter him. Ang nagtitiwala sa Diyos, kahit maka-experience ng demotion sa buhay, hindi nagiging bitter. Amen? Ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi siya bitter sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Sabihin mo lang, hindi bitter ang mga nagtitiwala sa Lord. Amen? And Joseph had a bad experience. Talagang hirap nun. Yung inaasahan mong tutulong sa'yo, yung pa yung nagpahirap sa'yo. But Joseph strongly refused to get discouraged. Alam mo yun, pwedeng
mag-focus siya dun sa buhay niya. Sasama talaga ng kapatid ko. Sasama talaga ng mga kapatid ko. Pinagtaksilan ako, ibinenta ako. And maybe some of us, we're focusing on ourselves, nagsa-self-pity tayo, nagpo-focus tayo sa buhay natin. Kawawa naman ako, slave na lang ako, wala na akong pag-asa, wala na mangyayari, natanggal ako sa work, hindi na matutupad yung panaginip ko. Alipin na ako ngayon, wala na akong pag-asa. We are in the middle of humbled in our circumstances and demoted. Remember, God is still in control. His throne is in heaven. He knows all things. Alam niya yung ginagawa niya. Kailangan lang nating magtiwala na may layunin ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari. Hindi man natin maunawaan, hindi man natin next, maghintay lang tayo panatiling tapat. So, Joseph was there as a slave. In Genesis 39, verse 1 hanggang 2. Dinala nga si Joseph sa Ehipto at doon ay pinagbili sa mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno ng pamahalaan ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Joseph, sa bahay ni Potiphar, pinapatnubayan siya ni Yahweh. And I like this. And this thing is sure. When we strongly refuse discouragement, you will see that God is with you. Alam mo, napakaganda kahit naging slave siya, ang katotohanan doon, hindi siya iniwanan ng Panginoon. Anumang kanyang gawin, nagtatagumpay. Amen! Sa anumang problema mo, nawalan ka man ng trabaho, hindi ka pa rin iniiwanan ng Panginoon. Is there any bitter relationship, broken relationship, hindi ka iniiwanan ng Panginoon? Humina negosyo, kasama mo pa rin ng Panginoon. The Lord was with Joseph. And ano yung kailangan natin gawin kapag nakaka-experience tayo ng mga hindi magagandang bagay? Letter U. Strongly, S. Refuse discouragement. Huwag tayong panghinaan ng loob. Pangalawa, letter U is utilize God-given grace. God-given grace. Let us utilize. Ibig sabihin, gamitin natin kung ano yung binigay ni Lord sa atin. Alam mo, tandaan niyo yung verse na 1 Corinthians 10:13, di ba? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, ibig sabihin yung experience mo ngayon, naranasan na yun ng iba. At sabi ng Bible, tapat ang Diyos. Sabihin mo yan, tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. There's the grace. Ano para saan yung grace na yun? Upang makayanan mo ito at ng paraan para malampasan. So, ibig sabihin, sa sitwasyon natin ngayon na hindi natin sigurado anumang nangyayari sa mundo, may lakas nang gagaling sa Diyos. God has given us His grace. Yung grasya na yun na nagbibigay sa atin ng katagumpayan, na makapagpatuloy. Kaya, gamitin natin ang kaloob na galing sa Panginoon. Alam mo yun, Joseph was a slave, but he did not function with the mentality of a slave. Yes, yung kanyang sitwasyon, siya ay alipin, pero yung kanyang isipan ay hindi naging alipin. Yung kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa mga pangako ng Panginoon. And kapag ganun yung isipan mo sa promise ni Lord, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, you will just use the grace of God na para maging matagumpay ka sa kung anong sitwasyon meron ngayon. Genesis 39 verse 2, Amplified Bible. The Lord was with Joseph, and he, even though a slave, became a successful and prosperous man. Wow! And he was in the house of his master, the Egyptian. Sabi rito, as a slave, alipin, pero sabi ng Diyos, he was a successful man. Kahit meron siyang boss, sabi doon, successful si Joseph. Kahit siya ay naging alipin, ibinenta ng kapatid, facing a lot of uncertainties, because God, the Lord, was with Joseph, he became successful. Pinapakita dito, mga kapatid, listen to this, that success is not measured by our position. Success is not measured kung employee ka, minimum wager ka, team leader ka, office staff, o ikaw boss, employer ka, may small or big business ka. Success to God, hindi siya nasusukat doon.
Sabi ng Bible, kahit si Joseph alipin, successful siya. So kahit nasaan ka man ngayong estado ng buhay, kahit anong posisyon, trabaho mo, pwede ka maging successful kung kasama mo ang Panginoon. Gamitin mo yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Para sa Diyos, ang success ay kung natutupad mo ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. At magtatagumpay ka kung kasama mo ang Panginoon. Sabi doon, even though a slave, he was a prosperous man. Maunlad ang buhay ni Joseph. And when I was reading this, Lord, prosperous, alam mo yung word na prosperous, yung shalak, ginamit ito sa Joshua 1:8 eh. That if you do not forget this book, meditate it day and night, doon ginamit yun, and you will be prosperous and successful. Alam mo yun yung word na ginamit kay Joseph. He was a prosperous man. Teka Lord, slave ito ah. Wala siyang maraming pera, pero sabi ni God, prosperous siya. Hindi siya sikat, pero sabi, prosperous. Hindi powerful and influential si Joseph, pero sabi, he was prosperous. It means, listen, that prosperity to God has very little thing to do with money, with power and fame. Yung pagiging maunlad, masagana, sa harap ng Diyos, hindi lamang sa area ng pananalapi. Paano tayo magiging masagana? Kung kasama natin ang Panginoon. Kung natutupad natin ang pagkatawag ng Diyos sa ating buhay. Even Joseph was a slave. He utilized the grace of God in his life. Ginamit niya, Lord, slave ako, sige, mag-i-improve ako dito. In the middle of uncertainties, kung saan ka inilagay ni Lord, pakinggan mo to kung saan ka nilagay ni Lord, kung ano pinapagawa ni Lord sa'yo, gawin mo lang. Huwag kang ma-discourage. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong maging negative. Huwag tayong manisi, magdahilan. Kumilos ka. May binigay na lakas sa iyo si Lord. May binigay na grace. Kung nasaan ka man ngayon, ano man yung business mo ngayon, ano man yung trabaho mo ngayon, yung kumpanya, yung service, yung ministry mo, utilize the grace of God in your life. Function in your grace. Huwag tayong mag-compare sa iba. Huwag tayong mag-self-pity. Kahawa naman, buti pa nga sila, buti pa yung kapitbahay ko, buti pa ito, classmate ko, buti pa itong mga elementary classmate ko, nainip na ako, Lord. No! In the middle of uncertainties, gusto ni Lord ma-promote ka. Tinetest ni Lord yung heart natin. Kung tayo ba ay magiging grateful sa kung ano yung meron tayo. Yung buhay ni Joseph, itinuturo nito sa atin na hindi ang sitwasyon, hindi ang lugar, hindi ang trabaho o kumpanya o boss ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Ano pumipigil ng pagpapala ng Diyos? Yung attitude natin sa pagharap sa bawat sitwasyon. It is how we deal with uncertainties that holds us back from the blessings of God. Kaya kung nasan ka man ngayon, ano yung trabaho mo, ano yung business mo? Alam mo yun, gusto mo ba maging prosperous, maging successful? Mag-improve ka dyan. Gawin mo yung best mo for the glory of God. Be honest, be faithful, function, and utilize the grace of God. Merong isang empleyado, mga kapatid, malayo yung kanyang trabaho. No? Talagang, every time na pupunta siya sa office, nakasimangot siya, kasi pagod na pagod siya sa biyahe. Kinausap niya yung boss niya, boss, ang hirap naman sa trabaho na ito, boss. Wala tayong shuttle, ang layo ng binabiyahe ko. Ang hirap mag-commute, boss. 2 tricycle ako, boss, 2 jeep. Kung magta-taxi ako, talo ako sa pamasahe, boss. So, narinig ng boss, naintindihan ng boss yung kanyang problema. So, ang ginawa ng boss, binigyan siya ng regalo, nagulat siya. Wow, sige, ito, gift. Meron siya, binigyan siya ng motor. Wow, sabi ng mga empleyado, wow, hindi ka na magre-reklamo, may motor ka na. Pagkatapos ng 1 linggo na binigay yung motor, nakasimangat pa rin siya sa office. Complain pa rin siya, layo-layo naman ito. Walang shuttle, ang hirap. Tapos nang tanong yung mga empleyado niya, di ba binigyan ka ng motor? Ano nangyari? Oo, binigyan ako ng motor, kaso hindi ako marunong mag-drive. Alam mo, di pag-aralan mo mag-drive. It's how we see our circumstances, how we deal with our situation na nagiging problema. Negative ba tayo? Kapag tayo ay may mga pagpapala ng Panginoon, dapat yun ang makita natin. Hebrews 4:16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumakit sa trono ng mahabag ng Diyos
upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. God has given us the grace. He has given us the keys to the kingdom of God. Gamitin natin, mga. As we continue, ito na nga, naging slave siya. At dahil nga, ginamit lang ni Joseph kung ano yung binigay ni Lord sa kanya. He utilized the grace. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Joseph. Kaya ginawa niyang katiwala sa lahat ng ari-arian mula noon dahil kay Joseph pinagpala ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang mga bukurin. Kaya ginawa ni Potiphar, pinagkatiwala niya kay Joseph maliban sa kanyang kakainin. Si Joseph ay matipuno at magandang lalaki. So ibig sabihin talagang makita natin na-promote si Joseph. Galingan mo, si Lord ang magpo-promote sa iyo. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. At sinabi nito, sipingan mo ito. Wow, and Joseph was right there. He was promoted. And in his mind, maaari, iniisip niya, eto na yata yung sinasabi ng Lord na pangako niya, mapopromote na ako, mamumuno na ako. Gagalingan ko lang. Alam mo yun, habang siya'y kumikilos, gumagawa in his service, nagkaroon ng test. A test in the area of holiness. Yung kanyang pagiging banal. He was framed up. He was set up by the enemy. Na araw-araw, sabi rito sa verse 8, meron siyang tukso. Merong nanunukso. Gusto siyang pabagsakin. At sabi rito sa verse 8, tumanggi si Joseph. Panatag po ang kalooban ko ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niyo akong katiwala. Ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Alam mo yun, hindi pinansin ni Joseph ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumipig sa kanya. Can you see that? Joseph was promoted by the Lord. He was highly favored by the Lord. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ito na naman, Lord, ano ba ito nangyayari? Ang hirap, tapos ngayon, ang hirap din ito, tanggihan, itong tukso na ito. Egyptian woman, magaganda. And syempre si Potiphar, mataas ang posisyon sa palasyo, pili yung kanyang asawa. And right now, araw-araw, niyayakag siya. Araw-araw, sipingan mo ako. Araw-araw, mga kapatid, gagawa ang kaaway para ikaw ay hilahin, para ikaw ay pabagsakin, dalhin sa kadiliman. Gusto ng kaaway, tinutokso ka. What should we do? Pag ito yung mga bagay na nangyayari sa atin. Letter R, remain righteous. Remain righteous. Kailangan maipasa ni Joseph yung test of holiness. And alam mo, sa ganun din sa buhay natin. Importante na maipasa natin yung test of holiness. Diretso tayo sa matuwid na pamumuhay, matuwid na pamamaraan ng Diyos. Huwag titikil, huwag hihinto. Pero dapat, diretso lang. Hindi pwedeng biglang liko, biglang kakaliwa, biglang kakanan. Joseph stood for what is right in the eyes of the Lord. Alam mo yun, huwag natin gawing dahilan na, nalulungkot na ako Gagawa na lang ako ng ganito. Mag-isa lang naman ako wala namang nakakakita. Wala naman akong asawa, wala naman akong kapatid na nakakita. But Joseph chose to honor the Lord. He remained righteous. At hindi Diyos ang nanukso sa kanya, kaaway yun. Hindi Diyos nanunukso, tandaan mo yan. Sabi sa Santiago chapter 1, 13 to 15, every time na tayo ay nagpapatuloy sa takbuhin, tatawagin ka ng kaaway. Papainan ka niya ng mga tukso sa iyong gilid para yung mata mo madista at mapahinto ka sa pagtakbo. Sabi dito sa Santiago 1:13 to 15, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. So yung tukso, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao, listen, kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ang pagnanasa kapag naitanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, nagbubunga ng kamatayan. But Joseph lived holy in the eyes of the Lord. Pakinggan mo ito maigi.
Joseph lived a principled life in the face of temptation. Namuhay siya na may prinsipyo, yung kanyang desisyon, yung kanyang buhay ay nakabase sa desisyon na i-honor ang Diyos sa kanyang buhay, hindi nakabase sa emosyon. Namuhay siya na may principle, yung mali, yung tama, yung tama. Hindi siya hindi siya nag-compromise. Ito na nangyari, Genesis 39:11-12. And I pray right now na mabuhay tayo based on principle of the Lord kesa sa mga nararamdaman natin. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin in verse 11, Genesis 39. Nagkataong wala roon, walang tao. Walang ano-ano. Hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingin mo na ako. Wow! And I remember yung paghablot ng babae ng kanyang damit. Alam mo yan ang gawa ng kaaway. Di ba ganyan din ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya? Hinablot yung kanyang damit. Hinubaran siya. Gusto ng kaaway, hubad ka. Gusto ng kaaway, mapahiya ka. Gusto ng kaaway, mawala sa iyo yung identity mo bilang anak. And right now, the robe that the Lord has given him, the Lord has promoted him, inalis na naman sa kanya. Sabi niya, halika, sipingan mo na ako. Anong ginawa ni Joseph? Patakbo siyang lumabas, naiwan ang kanyang balabal sa babae. And I pray, umakaranas naman tayo ng mga tukso sa ating buhay. At alam ko, dumaranas kayo ng tukso. Lahat tayo humaharap sa tukso. Kapag alam mong hindi mo kaya, takbo. Kapag alam mong madarapa ka doon sa tukso na yun, mabibihag ka ng tukso, takbo. Go the other way. By God's grace, Joseph continued to operate by principle, not by his own feelings. Sige na nga, ang kulit mo eh. Walang ganun. Sige na nga, wala namang makakakita. Sige na, wala namang tao. Gusto ko din eh. No. He chose to honor God. Amen? And I pray right now, patuloy tayo. Alam mo, sa takbuhin natin, in Titus chapter 2, 11-12, paano nagawa ni Joseph yun? Hindi yun sa kanyang sarili. That is the grace of God in his life. Sabi dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa mga tao. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin, that grace, na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Jesus' name. I pray, patakbuhin natin mga kapatid, we will remain righteous. Hindi liliko, hindi kakaliwa, hindi kakanan, diretso tayo sa tuwid na daan na ating Panginoon. And for that moment, sumigaw yung babae, nagalit si Potiphar, kinulong si Joseph. And again, the mental, alam mo yun, yung pain, yung taong pinaglilingkuran niya, nagpakulong sa kanya, yung tao na bless ang buhay dahil sa kanya, pinakulong siya. Potiphar, Joseph was demoted again, put into prison for doing what was right. Hirap, no? Joseph, in the middle of uncertainties, kala niya yun eh. Alam mo, na-experience ko ba yun? Kala ko benta na eh. Naging bato pa. Ano ba yan, Lord? Akala ko promoted na eh. Hindi pala ako. Yung katabi ko pala yung pinromote. Sayang, malapit na eh. Katabi ko na eh. Akala ko, ito na yung breakthrough sa business ko eh. Akala ko, marirestore na yung relationship. Akala ko, ito na eh. And then, you got demoted again. You got broken again. Will you still trust the promises of God? And Joseph was in prison right now. Sa kanyang isipan, naglalaban na naman, but he strongly refused to be discouraged. He utilized the grace of God. Naglingkod lang siya doon. Sige, nandito ako nilagay ni Lord. Patuloy akong hindi madi-discourage. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Patuloy akong maglilingkod. O sige, nasa kulungan. Gagalingan ko sa kulungan. The Lord was with Joseph kahit nasa kulungan siya. Sabi doon sa verse 22, si Joseph, sa verse 21, ngunit si Joseph ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Tandaan mo to. Kahit ilan pang demotion ang danasin mo sa buhay,
hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit ilang brokenness pa yung maranasan mo, kasama mo pa rin ang Panginoon. Ang bantay ng bilangguan naging napakabait kay Joseph. In verse 22, pinromote na naman si Joseph even in prison. Siya na yung nagpapasya sa gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na nakikialam yung bantay. And imagine that the Lord blessed Joseph even in prison. Bakit? Simple lang. Hindi siya na-discourage, hindi siya nag-self-pity. Kawawa naman ako, ano bang nangyayari sa akin? Ayoko na nga. Hindi siya sumuko. He strongly refused to get discouraged. At naglingkod lang siya, ginalingan niya lang sa prison. He remained righteous. And the Lord blessed Joseph. And I pray that you're learning from this. Kahit nasaan man tayo ngayon, galingan mo. Utilize the grace. Honor God. Be faithful to God. Kahit nasaan tayo ngayon. Letter E. Letter E. So we finish. Endure hardships. Endure hardships. It also means endure. It means patience. It also means suffering. Long suffering. Tinuturuan tayo ng pagtiis ng Panginoon. Maaring hindi man nagiging masaya o kasiya-siya yung mga proseso, hirap na nagdadaanan natin o sitwasyon. But Joseph did not get bitter for that situation na nakulong siya. Instead, he became better. He became a better person, honoring God, excelling in the grace of God, utilizing the grace of God. Nagpatuloy siya sa bilangguan ng maraming taon na para bang wala ng pag-asa. Pero hindi siya sumuko. He trusted God. He learned, natutunan niya sa buhay niya na lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga experiences sa buhay, hindi yan gawa ng tao. Kapag anak ka ng Diyos, kapag ikaw ay pinangakuan ng Diyos, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, lahat ng mga pangyayari sa atin, galing yan sa Panginoon. It was a setup for us to experience the fulfillment of God's promise in our life. In the prison, he found a divine connection for the fulfillment of God's promises in his life. Nakilala niya yung mga tao nung hari, yung baker, nakilala niya yung cupbearer, at yun yung naging dahilan na dumating ang panahon na interpret niya yung panaginip ng Paraon. At ginawa siya governor of Egypt. Lahat ng pamamahala sa kanya ibinigay. Binigay yung singsing, nandun yung kanyang salita, nandun yung karwahe ng hari. He became powerful. That is the time that God fulfilled His promise. Joseph became so powerful. Even, mas naging mataas pa siya dun sa kanyang mga kapatid. Naging mas mataas pa siya kay Potiphar. Naging mas mataas pa siya sa jailer. Naging mas mataas pa siya dun sa butler. Nakita niya lahat ng mga nangyari sa akin. Lahat pala yun. Ginamit ng Panginoon. Even the negative circumstances para makita at matupad yung plano ng Diyos sa akin. Napagtagumpayan niyang lahat ng kanyang pinagdadaan dahil sa kanyang pananaw. Na alam mo yun, kahit negatibo yung mga nangyayari sa atin, kahit hindi natin gusto, ginagamit ka ng Panginoon. Dahil anak ka niya, para matupad ang pangako ng Diyos. Amen? We can see right now the life of Joseph, hated by his brothers. Nung nagsasalita siya sa kanyang panaginip, ayaw pakinggan. Pinagplanuhan siya ng masama, pinunit yung kanyang damit, ibinenta siya, naging alipin, he was falsely accused, pinahirapan si Joseph, pero inangat ng Diyos sa kapangyarihan. At yung mga kapatid niya lumuhod sa kanya. Joseph's life is the strongest type of the life of Jesus Christ. Si Jesus is hated for His words. Pinagplanuhan ng masama si Jesus. Pinunit ang damit ni Jesus. Ibinenta si Jesus.
Diyos na naging alipin. He was falsely accused, pinahirapan, binugbog, ipinako sa krus na matay. Ngunit nung ikatlong araw, siya'y nabuhay at nabubuhay magpakailanman. We are sure that even in the middle of uncertainties, God is certain. God in His promise, in His word, His will is certain. He is the same yesterday, forever and ever. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Just close our eyes and just bow your heads. Salamat po, Panginoon. In the middle of uncertainties that your promises is true. Kailangan namin panghawakan. This is sure. Ito po yung sigurado. Ikaw ay may control ng lahat ng bagay. And everything that is happening to our lives and even into our country and even to the world, you're allowing it to fulfill your plans, your purposes sa iyong mga pinili. Help us to trust you. Help us to be strong, Lord, na hindi kami ma-discourage, hindi kami panghinaan ng loob. Kung ma-experience naman kami ng mga demotions and ma-humble man kami sa mga sitwasyon namin, Lord, help us not to be discouraged, to stand up against discouragement. At Lord, kung saan mo man kami nilagay ngayon, business, trabaho, pamilya, ministry, church, saan mo man kami nilagay, I pray that we will utilize your God, your grace in our life, God. Meron kang lakas, binibigay. Meron kang talent, binibigay. Gamitin namin yun. Hindi kami magko-compare, hindi kami magre-reklamo, hindi kami magse-self-pity. We will just excel. We will just utilize your grace. At Lord, kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan. Even we experience a lot of demotions, you are with us. Help us to live a life that is holy. Let us choose to be holy. Remain righteous. Hindi kami, Lord, mag-give in sa tukso. At kapag hindi na namin kaya, andyan ang grasya mo for us to say no. To run away from the sin. Salamat po, Panginoon, and help us to endure hardships. Mapagtiisan namin, maging matyaga, maging tapat kami hanggang wakas. Ano man yung sitwasyon namin, di man namin gusto, tulungan mo kami magtiis. And right now, Lord, there are people listening and watching na para bang nauubos na, Panginoon, ng kalakasan. Lord, your grace is sufficient in our weaknesses. Your power is made perfect when we are weak. Kaya, Panginoon, palakasin mo kami. Kailangan ka po namin sa aming buhay. If you're that person today who's saying, I need the Lord in my life, I want the Lord to be with me every day of my life, in my business, in my journey, in my marriage, in my job. We need the Lord. Suko natin ang ating sarili sa Panginoon. Suko natin sa Kanya lahat. And God will prosper us. God will give us success. He will fulfill His promise. Sabayin mo ako manalangin kung ikaw yung tao na yun na sinasabi mo, Lord, kailangan kita. Taas mo yung dalawang kamay mo. So listening and watching, just close your eyes and just bow your heads. Let's pray. Sabay tayo, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kailangan po kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin mo po ako. Marami po akong pagkukulang. Minsan nagdududa, minsan naiinip. May pagkakataon na para bang gusto ko nang sumuko. Pero Panginoon, papalakasin mo po ako. Patawarin mo po ako, isa akong makasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Tinatanggap ko din po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manahang ka sa akin. Ikaw ang maghari sa akin. Samahan mo po ako. Tulungan mo po ako na tapusin ang aking takbuhin. Ano man ang aking harapin, hindi ako matatakot. Hindi ako mag-aalala.
hindi ako mangangamba sapagkat kasama kita. Salamat po sa pagpapatawad, sa kalakasan, sa tagumpay, sa pagiging masagana. Tinatanggap ko po maging ang buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Salamat sa Diyos. And again, we would like to praise the Lord. Kung sumabay ka sa panalangin, mga kapatid, may magandang nangyari ngayong oras na ito. Pinatawad ka na ng Lord sa iyong buhay. Binigyan ka niya ng panibagong simula. Huwag kang alam mo yun, may lakas galing sa Panginoon na para hindi tayo panghinaan ng loob. May grace, may talent, may ability na binigay si Lord sa iyo. Excel. Kung ano binigay ni Lord sa iyo, gawin mo lang. Mag-excel ka doon, maging faithful ka, and mabuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. May kasamang pagtitiis. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Before we go, let's pray for one another. Let's close our eyes and bow our heads. One more time, Father, maraming salamat po sa mensahe mo para sa amin. Salamat dahil ang salita na ito tumatanim sa aming puso. Tutubo, lalago, magkakabunga, makikita mga pagbabago sa aming buhay. Salamat, Lord, for right now, tinatanggap po namin the strength of God, the Holy Spirit, that power, dunamis in our life, na hindi kami basta-basta panghihinaan ng loob, may pag-asa, mananalig kami sa pangako mo, O Diyos. Salamat din, Lord, dahil we are receiving that grace para magtagumpay, that grace to excel, that grace in our business, grace in our relationship, grace in our jobs, in our family, in every situation, you are giving us your grace. And we are receiving that grace. Help us, Lord, we are receiving that grace to say no to ungodliness, to say no to wickedness, and say yes to holiness. Say yes to righteousness. Salamat po, Panginoon. Pinalalakas mo kami. Matututo kami magtiis. Help us to be patient. The fruit of the Holy Spirit in our lives. Maraming salamat. Lahat ng ito, Panginoon, tinatanggap namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At kung tinatanggap mo yon, sabihin mo lang, Amen! Clap your hands to the Lord. Yes! Thank you, Jesus. Glory to God. Ayan, salamat sa Panginoon. I know that you are blessed. Thank you for joining us on our online Sunday service. Meron sigurado yung pangako ng ating Panginoon. And we are sure na hindi tayo pababayaan. Kasama natin ang Panginoon saan man tayo magpunta. Amen. Thank you, Lord. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you. Let's go! And today, we are celebrating Pastor's Appreciation Day. Kaya Yay! naman, mga kapatid, maraming salamat sa mga nag-send ng videos nila at mga nag-send din ng mga regalo kay Pastor Roban. Wow! At syempre, yung mga magpapadala pa, open tayo sa Grab Food. Ayan. Anong nila yung address na? Tsaka yung Gcash ni Pastor. Thank you, Lord! Maraming salamat. We appreciate lahat ng mga blessings na binigay niyo sa amin. And thank you, Lord, Pastor Roban, for your life. We are so blessed having you na pinapakain mo kami ng salita. You are the great instrument of God for all of us na mga tupa mo. Maraming salamat sa lahat din ng pastor. Binabati namin kayo. Happy Pastor's Appreciation. Happy Pastor. Happy birthday. Ayun, birthday din ni Ate Ernisa. And congratulations, Sister Justine, na nanganak na. Thank you, Lord. Bye, everyone. God bless you. Have a great week. Goodbye!